Habang tumatagal ay umiinit ang isyong ito na hindi mapigilan na unti-unti nang nauungkat ang maling ginawa sa nakaraan na ngayon ay nabubulgar na. Kahit anong gawing pagtatakip at pag-iwas dito ay lumalabas pa rin at nagtutugma ang mga larawang ito na sinakyan na ginamit ng ibang politiko. At pinagkargahan ng mga malimaletang ito ayon sa mga 18 ex-Marines na lumantad. Kung inyong mapapansin sa numero pa lang ng helicopter na ito ay nagtutugma na hindi maikakaila na may kinalaman sila dito. Sa imbestigasyon pa lang sa kasong ito ay nakikita nyo naman at nararamdaman na iniiwasan nila ang malaman ang katotohanan sa taong bayan kung sino ang mga politikong maiipit sa kasong ito na sisira sa kanilang mga pangalan sa politika. Sa pagpapalit pa lang ng Senate President at paghawak ng Blue Ribbon na may kinalaman sa imbestigasyon ng korupsyon sa flood control, kitang-kita nyo naman ang galawan ng mga ito sa Kongreso at Senado na kahit lumalantad na ang mga taong may kinalaman dito, ay patuloy nilang pinatatagal ang kasong ito at bulag pa rin sila sa mga nangyayari. At puro salita lang ang ating nakikita at walang pag-aksyon sa kasong ito. Huwag na tayong umasa pa dahil kung para sa bayan ang mga politikong ito, matagal na nilang natapos ang kasong ito. Dahil ang hangarin ng mga ito ay protektahan ang kapwa nila politiko at hindi ang taong bayan na kanilang ninakawan at pinahirapan, na habang tumatagal ang tiwala ng taong bayan ay unti-unti nang nawawala dahil sa kanilang kapabayaan, na nagbibigay ng galit sa mamamayang Pilipino na ang mga politikong ito ay hindi para sa bayan kundi ang hangarin ng mga ito ay politika at kapangyarihan. Mahirap ng mga Pilipino, lalo pang pinapahirap ng ating namumuno. Hindi talaga maayos yung flood control project. Kanya-kanya po silang katiwali ang ginagawa. Malala po. Grabe, mga korap. Dapat sila managot, makulong. Maparusahan at maibalik ang dapat maibalik. Bigat po kasi late na akin, nanakawan pa tayo. Hirap na po kami, pati pamumuhay namin, anak buhay na perwisyo. Kung may anomalya, huwag magtakpan! Kung may pagkakamali, huwag itago! Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Iparinig natin, sabihin natin, makonsiyensya kayo! Baka ang policy motto ng kasalukuyang pamahalaan ay may kinikilingan, may pinoprotektahan, serbisyong para sa kaalyado lamang. Ang panawagan po natin ay huwag po itago at ilihis ang investigasyon. Ilang buhay pa ba ang dapat masawi? Ilang milyong pera pa ba ang kailangan nyo para tumigil kayo? Ibigay na nila ang nararapat para sa mga taong 15, lalo na po ang taong mahihirap. Ang nais natin ay ang pagbagsak ng katiwalian. Huwag tayong makakot sa katotohanan sapagkat ito po ang magpapalaya sa atin mula sa talikala ng kasinungalingan at korupsyon. Ang bidyong ito ay nagpapakita ng dahilan kung saan ginamit ang pera ng taong bayan sa ilang sangay ng pamahalaan sa pangsariling interes sa politika at kapangyarihan, na nagresulta ng paghinto ng mga proyekto na para sa taong bayan na hindi nila ginawa, kundi kanilang tinalikuran. Alam din ni Zaldico ang bidyong ito ay kumalat na isa ring pamamaraan sa kanyang sarili na nagpapakita na hindi lang siya ang utak sa likod ng anomalya sa nangyayaring gulo sa bansa. Eto, panoorin nyo. As we committed, I'm here with our chair for APRO and our APRO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that regardless of whatever doubt, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver.
You are top priority, sir. Please tell the JFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Thank you. Yes, sir. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Salamat, sir. Okay. I will relay this, sir, to the troops on the ground, and then I will include this in my speech during the AFP anniversary. So that is signed here in the BICAM. That will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in some balance to you and to the troops. Mabuhay. Maraming salamat, sir. Maraming salamat sa inyong lahat, sir. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Oh, yes, sir. Yes, sir. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Merry Christmas, sir. Thank you. Maganda sa mga sundalo, sir. Yes. Thank you. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year as well. Thank you. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Sir, salamat. Thank you. Na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas.